Papatunayan ko na tunay ang intensyon ko sa'yo. Gusto kita. Gustong gusto, Jeremiah. Hindi na ako aalis ulit at luluwas para hindi ka mag-overthink. Dito na lang ako. Dito. Sa tabi mo. Mia Moore Tales presents The Rich Doctor Meets the Simple Provinciana. Written by August R. Maya! Napalingon si Jeremiah masunurin na mas kilala bilang Maya. Abala siya sa pagbubungkal sa garden niya para taniman ng mga petsay nang biglang may istorbong dumating. Sinamaan niya ng tingin ang kaibigang si Mary. Ano? Bakit? Dinaluhong siya nito ng yakap kahit na madumi ang damit niya dahil sa putik. Namiss kita! Bruha ka? Anong ginagawa mo rito? Wala kang trabaho? Exaggerated itong umiling. Bakasyon ko ng 3 araw. A-attendin ako sa binyag ng isa nating kaklase. Ninang kasi ako. Ikaw, hindi ka invited? Hindi. Maiksing sagot niya at saka itinuloy ang pagbubungkal ng lupa. Noon pa man ay talagang outcast na siya. Pinapansin at kinakausap siya pero hindi permanenteng kasama sa circle of friends. Pero ang balita ko, imbitado lahat ah. Baka hindi ka palang nakikita kaya hindi ka nasasabihan. Hindi na siya umaasa. Ewan, bahala sila. Ano pala't napadaan ka rito sa bahay? Namiss nga kasi kita. Sabi ko naman sa iyong sumama ka na lang sa akin sa Pasay para magtrabaho. Hindi ka na magbubungkal ng lupa. Sayang ang pinag-aralan mo. Tapos siya ng accountancy. Nag-apply siya sa mga opisina at gobyerno sa lalawigan ng Marinduque, pero wala raw bakante. Sa bagay, paliit lamang ang lalawigan, kaya kaunti lang ang available na trabaho. Wala naman akong tutuluyan dun eh. Di tulad mo na may tita na tinutuluyan. Aalis nga rin ako dun pag marami-rami nang naipon at nabayaran na yung bahay sa Pag-ibig. Nakakahiya na rin kasi talaga minsan eh. Kaya nga hindi siya nagtatangkang lumuwas. Bukod sa wala siyang tutuluyan, ay natatakot din siya sa syudad dahil sa mga napapanood niya. Mahirap sa una, pero masasanay ka rin naman sa katagalan. Tumayo siya at naglakad patungo sa kubo na nasa lilim ng malaking punong mangga. Sus, dito na lang ako hanggang sa magkaroon ng opportunity. Nabubuhay pa rin naman kami kahit na papano eh. Paano ka makakahanap ng gwapong mayaman kung magkukulong ka lang dito sa probinsya? Girl, wake up! Wala rito mga hanap mo sa isang lalaki, no? Gusto niya yung lalaking maiaahon siya sa hirap. Masyado raw mataas at ambisyosa, pero anong magagawa ng iba kung yun ang gusto niya? Mabuti na yung praktikal mag-isip, kaya sa pairali ng puso habang walang makain. May darating yan. Hindi pa sa ngayon dahil may ibang plano pa sigad sa buhay ko. Baka nakikita niyang hindi pa ako handa, kaya hindi pa niya ibinibigay. Yes, amen! Baliw, kailan naman ang alis mo? Siguro ang dami mo nang naging jowa doon ano? Sumimangot ito. Wala nga eh, halos hindi na ako makapag-night out dahil sobrang busy sa agency. Sa agency ito nagtatrabaho. Iyon nagpapadala yata ng mga OFW sa ibang bansa. Tinutukso nga siya ni Mary na umalis na lang ng bansa at ito na ang bahala. Sus, sinasabi mo lang yan eh. Oo nga, wala nga love life. Bakit pinipilit mo ako lumuwas para makahanap ng mayaman at gwapong lalaki kung kahit ikaw walang mahanap? Natatawa ang turan niya. Inismeran siya nito. Tiningnan siya mula ulo hanggang paa. Kita mo naman ang itsura nating dalawa. Mas maputi nga ako sa'yo, pero mas maganda ka naman sa akin. Anong laban ko riyan sa morena mong balat na hanap-hanap ng mga afam? Anito na tumawa pa. Diyan sa matangos mong ilong, ay basta, sa Indiana mong fes. Ewan niya kung bakit naging ganoon ang kanyang itsura. Napagkakamalan tuloy siyang Indian ng mga tao. Wala naman silang lahing ganon. Baka nadala lang sa paglilihi. Lagi raw kasing Indian films ang pinapanood ng kanyang ina noong naglilihi sa kanya. Tapos magbubungkal ka lang ng lupa? It's a no for me, Jeremiah.
Manahimik ka na lang, Mary Joy. Baka samain ka sa akin eh. Bumalik ka sa Maynila na wala ang 2 ngipin sa unahan. Nagtawanan sila. Nagtagal pa si Mary sa kanila hanggang hapon. Wala silang ginawa kundi ang magkwentuhan. Marami itong kwento tungkol sa syudad. Pero kahit na anong engganyo nito sa kanya na magtrabaho na rin doon, ay ayaw niya talaga. Ewan ba niya at mas nagugustuhan na rin niya ang magtanim at mag-alaga ng mga hayop. Kumikita rin naman sila ng sapat para sa pamilya dahil naibibenta nila ang mga yon. Nay, bakit ako pinatatawag ni Kapitana? Kasalukuyan siyang nasa bukid niyon para magdilig ng mga tanim nilang gulay. Chinek na rin niya kung nanganak na ang 3 nilang inahing baboy. Nasabi ni Tiago sa akin kanina, Nay. Si Tiago o Santiago ang pangalawa niyang kapatid. Nag-aaral ito ng agriculture sa Marsu o Marinduque State University. Ay, oo nga pala. Nakalimutan kong sabihin. Kumamot pa ito sa ulo. Naglalagay ito ng pataba sa tubig na ipandidilig sa gulay. May darating daw ng mga nurses at doktor. May medical mission. Ah, kailan daw po? Lagi na siyang sinasabihan sa barangay kapag may mga ganoong panauhin. Tumutulong kasi siya. Hindi pa sigurado, pero baka ngayong linggo rin yata. Tumangu si Maya at ipinagpatuloy ang pagdidilig. Tanungin mo rin si Kapitana pag nakita mo, para sigurado. Sige, Nay. Saka pala magpa-check up na rin kayo. Diyan lang naman yata yung sa barangay huli. Bili niya sa ina. Ang tagal nyo nang walang check up, tsaka si tatay. Kaya nga, isasama ko rin si Bunso. Noong nakaraang buwan pa yung huling check up nun. Sabi na kasing dalhin sa center eh. Ingos niya sa ina. Ang tigas kasi ng ulo. Kailangan pa naman ng check up ng bata dahil 8 buwan pa lamang yun. Oo na nga, ang dami pang sinasabi riyan. Bilisan mo na't mangunguha pa tayo ng mga itlog ng manok. Nagkalat lang sa malawak na parang ang mga ilog ng mga manok na alaga nila. Ibinibenta nila yun sa bayan. Kung may bumibili ng manok, ay nagbebenta rin sila. Sa mga baboy at biik ay ganoon din. Matapos ang trabaho sa bukid ay nagtungo siya sa bayan para naman ibenta sa suki nila ang mga itlog. At pagkatapos ay namili na rin siya sa grocery bago dumaan sa barangay para kausapin ng Kapitana. Na nabanggit nga na isa siya sa mag-e-entertain sa mga bisita, lalo raw at may mga Amerikanong kasama. Galingan mo, Maya, ha? Malay mo nandun ang lalaking pasado sa pagkataas-taas mong standard. Ay naku, Kapitana, yung mas mataas pa sana sa height mo. Pailalim niyang biro. Agad siya nitong sinamaan ng tingin at tinapik sa braso. Paribhasa kay matangkad ano. Naku, ewan na lang naman kung may mahanap kang suwak sa taste mo. Kapitana talaga, hindi pwedeng wala no? Pag yumaman ako, hindi kita papansinin dyan. Sabi niya at natatawang lumayo. Kasalukuyan na nilang hinihintay ang mga magsasagawa ng medical mission sa kanilang barangay. Ang Barangay Mabuhay, Torrijos, Marinduque. Ilang sandali pa ay pumarada ang 3 van at isang minibus sa tapat ng barangay hall. Isa-isang nagbabaan ng mga doktor at nurses. Nilapitan ng Kapitana ang tila leader ng mga ito at ang ginang ay talagang hinila pa siya. Welcome sa Barangay Mabuhay, Doktor. Anang Kapitana. Welcome po, welcome. Napalunog si Maya at halos mahulog ang kanyang puso nang umiti ang gwapong doktor na kausap ng punong barangay. Diyos ko, siya na ba? Aniya sa sarili. Sinigurado niyang hindi halata ang mga titig niya. Makalaglag panty. Mabuti sana kung may garter pa tong suot ko. Hi. I am Dr. July Chua. Nice meeting you, Kapitana. Nakipagkamay ito sa Kapitanang ang lawak ng ngiti. Siniko niya ang ginang. Hoy, may asawa ka na. Siniko rin siya nito at sinamaan ng tingin. And you are? Napabaling tuloy ulit silang dalawa sa kausap nang pati siya ay tanungin. Ha? Ako po? Oo, anong pangalan mo? Kimi niyang iniipit ang ilang hibla ng buhok sa tenga.
at nginitian ng doktor. Jeremiah Masunurin po, pero Maya na lang po for short. Masunurin? Natatawang sambit nito. Apelido mo talaga yun? Oo, bakit? Anong nakakatawa? Nakasimangot na aniya. Hindi porke doktor to at bisita sa kanila, ay hayaan na lang niyang tawanan ng apelido niya. Nakakatawa yun? Akala ni Maya ay ma-offend dito, pero sa halip ay mas malakas itong tumawa. Hindi naman masyado. Ang unique ah. Talaga, unique rin kasi ang ganda ko. Not. Mabilis niyang inilapit ang hintuturo sa mga labi nito. Hep hep, tama ka na. Wala kang karapatan na sabihan na pangit ang apelido ko. Agad niyang inalis ang hintuturo sa bibig nito nang maalalang hindi pala sila close. Ay, sorry po, Doc. It's okay. Mahinaho namang anito. Sa unang araw ng mga nagma-medical mission ay nagpahinga muna ang mga ito. Mabuti na lang at may malaking mansyon sa malapit na pag-aari ng mga Pineda sa kabilang barangay na pinayagang ipagamit sa mga bisita. Hindi na mahihirapan ang mga itong bumiyahe ng pagkalayo-layo dahil ang mga hotel ay nasa bayan pa ng Buwak. 2 oras ang layo sa bayan ng Torrijos. Ngunit kinabukasan ay agad ding nagbigay ng tulong ang mga ito sa mga kabarangay niya. 3 araw ba kayo rito, Doc Chua? Tanong ni Maya sa binatang doktor. Nakakwentuhan niya na ito kaya alam niyang binata. May pharmacy business din ang pamilya nito at maraming branches all over Asia. Marami din daw ang pag-aaring clinics at laboratories. All are inclined with their professions because his parents are all doctors too. Umiling ang binata. Hindi ko alam. Siguro, wala pang update galing sa VLCI eh. Susunod kasi yata ang mga Villarreal sa medical mission. Sino naman yon? Katulong siya ni July na mag-aasikaso ng mga gagamitin sa medical mission. Ang iba kasing doktor at nurse ay may kanya-kanyang ginagawa. At yung iba naman ay bumibisita sa mga tao sa barangay na hindi na kayang makatayo, makalakad at magtungo sa hall. Villarreal Hospital, business partner ng VLCI Hospital. Wow, nakakalula naman. Nasa usapang negosyo na pala tayo. Natawa ito na may kasama pang hampas. Accountancy ang tinapos mo, di ba? Inungusan niya ito. Ano namang connect? Ang sakit ha? Bakit ang bigat ng kamay mo? Kawawa naman ang mga pasyente mo kung ganyan na mag-o-opera sa kanila. Nasaktan ka lang, dinamay mo ng mga pasyente ko. Anito. To yan, ihilera mo sa mesa sa labas. Tama ng daldal, magtrabaho ka. Oo, mahiya ka. Volunteer kaya ako rito. Pabirong asik niya kay July. Kung makautos ka? Ewan niya at ang gaan agad ng loob nila sa isa't isa, kahit na 1 araw pa lang naman ang nakakalipas, buhat nang magkakilala sila. Masayahin at masipag siya. Ganoon din naman si July. Mabait din ito. Kuwela rin, kaya siguro nagkakasundo sila. Volunteer din naman ako ah. Pareho lang tayo, kaya trabaho na, masunurin. Darating na mga tao. Bakit ba ganyan ang tawag mo sa akin? Nagdadabog na asik niya rito. Magandang apelido ko, pero kung laging maririnig, maluluma naman. Napaka-arte mo naman. Maganda kasi ako. Nalaki ang mga mata nito. Handa na naman para sa panibagong sagutan at asaran. Ano? Hindi ko narinig. May pumasok yatang insekto sa tenga ko ah. Maganda ako. Inulit niya ang sinabi. Mas mariin. Ha? Anong sabi mo? Anito na bahagya pang inilapit ang tenga sa tapat ng bibig niya. Ano ulit? 1. July? 2. Masunurin. Ah, hindi kita tutulungan. Bahala ka nga dyan. Nagpapadyak na lalabas na sana siya sa silid kung nasaan ang mga inihahanda nilang gamit. Nang matigilan siya dahil sa banta nito. Isusumbong kita kay Kapitana. Hindi ka nang tutulungan makahanap ng trabaho sa kabila.
pananakot nito. Buang na to. Ginamit na sa kanya ang naikwento niya. Buhang ka? Kakayamot? Hay! Humalakhak ito. Yan na naman ang alien. Hindi ako alien oh, di mo lang maintindihan. Sadya. Nakangising sabi niya. Kapag natatalo siya sa asaran, ay ginagamit niya ang mga silitang hindi nito mauunawaan. Kukunot ang noo nito at matitigilan, tapos ay kukulitin siya. Kung hindi niya sasabihin, ay magtatanong ito sa iba. Ano namang mga words yun? Puhang means baliw, sira ulo, ganon. Ha? Mukha ba akong baliw? Ang gwapo ko kaya para maging baliw lang. Inismiran niya ito. Kahit anong gwapo mo, tumatanggap ang mental hospital ng ganyan. Napanguso ito. Grabe ka na talaga sa akin. Sino bang nagsimula? Hindi na ito nakasagot nang sumilip si Kapitana. Tama ng ligawan, marami na pong tao sa labas, Doc. Oh, mukha pa itong nagulat sa sinabi ng Kapitana. Lalabas na po, pasensya na. Malisyosa muna siyang inisihan ng matanda bago ito na unang lumabas. Let's go. Aya ni July. Sumunod naman na siya. Napakadaming ang mga tao. Nakita pa niya ang ama at ina na nasa pila rin, dala ang bunso nila. Nasa tabi lamang siya ng doktor at lahat ng iutos nito at ipaabot ay malugod niyang sinusunod. May mangilan-ngilan pang tinutukso siya sa doktor. Alam kasi ng lahat ang pantasya niya. Tay, sa susunod po, bawasan ng alak ano po. Pagkausap ni Dr. Chua sa isang matanda. Baka po sa susunod nating pagkikita, wala ka ng atay. Mia, paabot naman ng ballpen. Wala nang tinta tong ginagamit ko. Mabilis naman niyang sinunod. Okay, saglit lang. Pumasok siya sa silid kung nasaan ang mga gamit at kumuha ng 3 ballpen. Baka kailanganin din ng ibang doktor at nurse sa labas. Heto na. Iniabot niya sa binata ang isa. May kailangan ka pa? Umiling si July. Wala na. Anito. Grabe rin si tatay no? Sa edad na yon, nakakaubos pa raw ng 1 kahong alak. Ang tinutukoy nito ay ang matandang kausap kanina. Kilalang lasenggo talaga rito yon. Yung tipo ba na lasing na, tapos matutulog kung saan umiinom at kapag nagising, iinom na naman. Mas lalong napailing si July. Delikado yon. Kaya nga yung tatay ko kapag nakakainom yun, pinagagalitan ko talaga. Hindi naman masama ang uminom. Kaso lang wag naman sobra. Sabi nito. Oh, baby? Ang nanay niya pala ang kasunod. Nasa kabilang doktor naman ang kanyang ama. Opo, kapatid ni Maya. Sagot ng nanay niya. Nilingon siya ni July. Kapatid mo? Yap. Nginisihan niya ito. Ganda no, parang ako. Narinig niya ang singhap ng nanay niya pero hindi niya pinansin. Si July naman ay natawa. Talaga? Mas maganda sa iyo hindi mo nga kamuka. Sinasabi ko sa iyo, hindi ka na makakaalis dito sa barangay namin. Bakit? Pipikutin mo na ako para hindi na makauwi sa amin? Mahina siyang natawa at napangiwi. Pero sa kaloob-looban niya, ay iba ang tama ng sinabi nito. Wala akong balak. Baka ipabomba ng parents mo tong lalawigan namin. Isang misay lang to no? Kawawa naman ng mga madadamay. Napakalawak talaga ng imagination mo. Masunurin. Mag-writer ka kaya? Marunong ka pa sa akin. Advance ako mag-isip no? Kung hindi naman pala ipapamisal ni na mama dad, pipikutin mo talaga ako? Yuck! Angal ni Maya. Magtigil ka sa kahibangan mo, Chua. Tulog ka pa yata, oy. Gising na. Ang dami mong pasyente. Ilang araw rin nag-medical mission sina July sa kanilang barangay. Iyon na ang huling araw ng grupo nito roon. Lilipat naman ang mga ito sa mga kalapit nilang barangay. Mamimiss mo ko? Pasakay nilang ng van ay humirit pa ang lalaki.
Bukang narinig pa nga ng mga kasama nito, kaya nagtikhiman. Baliw ka? Sinong may sabing may nakakamiss dyan sa mukha mo? Mabuti nga yun at wala nang maingay rito sa barangay namin. Tumawa ito. Paano nga naman ako mamimiss? Doon pa rin naman kami tutuloy sa Pineda Mansion. Nakikita mo pa rin ako. Natigilan ito nang may maalala, tapos ay biglang nagliwanag ang muka. Why not kaya isama ka namin? At bakit? Eksaheradang singhap ni Maya. Accountant ako, hindi doktor o nurse, para lang sa kaalaman mo. Anong gagawin ko sa medical mission nyo? Sekretary ko. Nakangising anito. Itinulak niya ito papasok sa loob ng van. Alis na! Dami pang satsat. Babalik ako. Huling sabi nito bago tuluyang sumakay sa van. Or kung makakakuha ko ng request sa barangay, sama ka sa mga medical missions namin. Inirapan lamang niya ito. Sa sumunod na araw ay naging tahimik ang buhay ni Maya. Nasa barangay matuya-tuya naman kasi ngayon ang medical mission. Ikaw ang maghahatid sa bayan ngayon, Maya? Pumipili siya ng mga itlog sa tray. Pinagsasama-sama niya ang mga magkakapareho ng size. Nilingon ni Maya ang ina na hawak sa bisig ang bunso. Si tatay po? Nasa bukid. Babantayan yung mga tanim na palay dahil nagkakabutil na. Baka raw lang kainin ng mga ibon. Sayang naman. Tumango siya. Siya po kasi maghahatid. Sabi niya kahapon. Pero kung busy si tatay, sige po, ako na lang. Ilang tray lang naman po ito. Magtitingin na rin po ako kung may hiring na sa munisipyo, kahit isang establishment doon. Naiinip na rin kasi siya at sayang din ang pinag-aralan niya. Ikaw ang bahala. Sige po, magbibihis lang ako. Paalam niya sa ina at nagmamadaling pumasok sa kwarto niya para magbihis. Inayos din niya ang plastic envelope na pinaglalagyan niya ng mga requirements sa pag-a-apply. Daalis na po ako, Nay. Mabilis lang namang nakarating sa bayan si Maya dahil may inarkilang tricycle ang nanay niya. Pagkatapos dalhin sa suki ang mga itlog at karneng manok, ay bumalik din agad siya at bumaba sa barangay dahil nakatanggap ng text mula kay Kapitana. Kap, anong chika? Patext-text ka pa riyan. Agad na hirit niya na makapasok sa opisina nito. Akala ko hindi kita maaabutan. Gawa na nasa pagmamadyong ka. Ako nga bata kay tigilan mo. Ni hindi ako marunong maglaro nun. Agad na tanggi nito. Halika rin at may sasabihin ako. Umupo siya sa upuan na nasa harap ng mesa nito. Ano raw po yan? Tumawag sa akin si Dr. Chua. Nanlaki ang mga mata ni Maya. Napansin yun ni Kapitana. Excited? Masyado kang halata ano nga po? Hindi man aminin, ay atat siyang malaman kung bakit ito tumawag. Dali na, Kap. Kailangan nga raw ng assistance. Meron naman daw na ibinibigay ang barangay sa matuya-tuya. Kaso, ikaw raw ang gusto dahil sanay na. May sweldo naman daw. Napipilan si Maya. Namula ang muka. Ako ang gusto? Napangiwi ang Kapitana at inismiran siya. Ikinaway pa nito ang palid sa mukha niya. Hoy, asyumera kang bata ka. Gustong kasama sa medical mission. Anong akala mo? Gusto ni Doc Chua? Napasimangot si Maya. Basag trip ka talaga, Kapitana. Mabuti na yung maaga pa may magsabi na sa'yo ng katotohanan. Sambit nito pero maya-maya ay mabilis na bumawi. Pero oo nga no, special request ka ni Doc. Kadami namang iba roon kung talagang katulong lang sa medical mission ang nais. Nagkibit balikat siya at tumulala. Akala niya tapos na ang pagpapaasa ni Kapitana sa kanya. Hindi pa pala. Nako, kung ako sa iyo kapag nanligaw yan, sagutin mo na agad para naman matupad ng pangarap mong maiahon sa hirap ang pamilya mo. Sinamaan niya ito ng tingin. Friends naman na sila ni Kapitana at sobrang close na kaya parang tropa na talaga sila. Oh, ba't parang nakakasugat yung tingin mong bruha ka? Yun naman talagang pangarap mo
Kalat na kalat dito yon. Baliw. Napangiwi na lamang si Maya. Ang pangit palang pakinggan. Bakit ba kasi kumalat ang balitang yon? Para tuloy siyang mamimera lang ng lalaki kahit na hindi naman mahal. Joke lang naman po yun, Kap. Nakakahiya pala kapag sa iba na niya naririnig. Nakakapangliit. Hindi pala madali ang ganoong plano. Lalo na at naging close sila ni Dr. July Chua. Kaya akala ng mga tao sa barangay nila ay gagawin niya ang plano rito. Anong desisyon mo? Papayag ka ba? Kinagat ni Maya ang pang-ibabang labi. Saglit na nag-isip kung tatanggapin ba. May sahod naman daw. Habol nito. Siguro ay kailangan muna niyang dumistansya. Halos 4 na araw lang silang nagkakilala at nagkasama. Dahan-dahan siyang umiling. Busy po sa bukid, Kap eh. Mas dumami po ang tanim at alagaing hayop. Ay oo nga no, lumalaki na ang farm niyo. Ay ano ang desisyon mo at nang maitawag ko na rin agad? Umiling siya. Hindi po, simula na rin po kasi ako ulit na maghanap ng trabaho. Sige, ikaw ang bahala. Anito. Pero baka lang naman matulungan ka nila maghanap ng trabaho sa syudad. Sayang din yun oh. Umiling siya. Matigas ang paninindigan. Hindi po talaga, Kap. Wala rin kasi akong kakilala sa Maynila eh. Mahirap doon kapag mag-isa lang. Baka mawala ako. Sa una lang yan mahirap. Tulad iyon ang sinabi ni Mary Joy. Sabi nga po nila. Pero masasanay ka rin. Basta isipan lang na para naman sa pamilyang pagsasakripisyo. Tulad ng mga anak ko. Nako, halos ayaw naman na magsiuwi dito sa probinsya. Wala sa sariling tumango si Maya. Hindi naman din kasi malakas ang loob niyang mapalayo sa pamilya. Sige na, Kap, uuwi na po ako. Nang makauwi sa maliit nilang tahanan, ay ibinigay lang niya sa ina ang perang na pagbentahan. Saka siya dumiretso sa kwarto. Pabagsak siyang humiga sa maliit na kama. Hay, nakakaya rin palang maging ambisyosa, no? Bulong niya sa sarili. Tulala siya sa bubong ng bahay dahil wala namang kisame. Grabe na, Des. Makatulog nga muna. Nakakapagod makipagchismisan kay Kapitana. Hapon na magising siya at katabi na ang kapatid na sanggol. Esther, hi! Iniwan ka ni nanay, ha? Iniwan yan? Nagkakawag naman ng sanggol bilang sagot. Nanatili siyang nakahiga habang nagpo-phone. Nag-Facebook siya. Active siya sa naturang social media maliban sa iba. Sa TikTok, nanonood lang naman siya ron. Naisipan niyang isearch si Doc Chua at napaismid siya sa dami ng account pero mga poser. Ay wow! May mga posers na ginagamit ang pictures at pangalan niya. May isang account na naka-private at nakutuban ni Maya na iyon ang account ng doktor. Nahihiya man ay nag-friend request siya. Hindi naman siguro nito iyon makikita agad dahil mukhang sobrang sikat ng lalaki at baka marami ang nagpapadala ng request. Pero doon siya nagkamali. What? Accepted agad? Ala, hindi ba to busy? Napatingin siya sa orasan. 5:00 naman na pala. Nanatili siya sa higaan nang sumilip ang kapatid na si Sam. Grade 10 na ito. Ate, magsaing ka raw at magluto ng adobong manok. Sam, ikaw nang magsaing. Ako nang bahala sa ulam. Diyos me, magkakaroon na tayo ng pakpak niyon eh. Wala bang gulay? Nakaupo na siya sa kama. Ang isang kamay ay nakahawak sa paa ni Esther. Di raw makakuha si tatay ng ampalaya eh. Napairap na lamang sa hangin si Maya. Kung alin pa naman yung paborito ko eh. Inilapag niya sa kama ang phone at tatayo na sana para asikasuhin ang hapunan nang tumunog iyon. She got a message from Facebook. Nag-chat si July. Hindi siya nakareply agad, kaya naman nainip yata at tumawag na. Video call. Ikinunot niya ang noo at kunwaring hindi interesado. Ano? Hey, you busy? Nakasuot pa ito ng puting long sleeve na nakatupi na lang hanggang siko. Kitang-kita tuloy
Ang itim nito ang mamahaling relo. Nagkamot siya ng ilong. Oo, bakit? May kailangan ka? Wala naman. Yayayain sana kitang lumabas. Parang nahihiya pang anito. Kung hindi ka lang busy, kaso naman. Magluluto ako ng hapunan namin. Can I join? Napangiwi si Maya. Kung papayag siya, anong idadahilan niya sa mga magulang kung bakit doon makikikain ng doktor? Itatanong ko muna kina nanay, baka kasi magalit. Tumango ito. Sige, I understand. Chat kita mamaya kung anong sabi. Alright. Matapos ang tawag ay inihagis niya sa ibabaw ng unan ang phone. Binitbit palabas ng kwarto ang bunsong kapatid at inilagay ito sa kuna. Sa kahinanap ang ina na abala pa yata sa pagpapakain ng iba pa nilang hayop. Nay! Nahanap niya ito sa kulungan ng mga baboy. Ano't para kang binibitay na kambing dyan, Maya? Nasaan ang kapatid mo? Pinagluluto na kita ng hapunan, ha? May makikikain sana. Sabi ko po, tanungin ka muna. Baka mamaya niyan kasi. Nandito na siya tapos awayin niyo lang. Nakakahiya yun, no? Tuluyan siyang hinarap ng ina. Sino ba yung makikikain na yan? Si Doc Chua po sana. Mahina niyang sagot. Nakatungo at pinaglalaruan ng mga daliri. Lalo siyang kinabahan ng manahimik ang nanay niya. Nay? Ano bang meron sa inyong dalawa na doktor na yon, Jeremiah? Close ba kayo at dito kakain yon? Nanay naman. Angal niya. Kaibigan ko. Natural na dito kakain. Kung gusto, saka kung papayag kayo, no? Kaibigan, sos! Bulong ng nanay niya bago bumalik sa mga alaga nitong baboy. Napapansin ko ang closeness niyo ng medical mission, ha? Ang bilis mo naman. Huwag mong sabihin na talagang tototohanin mo yung ambisyon mo, Maya. Sumama ang hilat siya ng mukha ni Maya. Nanay, ang advance mag-isip. Hindi ba pwedeng gusto lang makipagkaibigan ng tao? Saka yung ambisyon naman na yun, trip ko lang, ha? Mahirap namang matupad pala. Madali lang sabihin. So, ano na nga po? Pwede ba? Itanong mo sa tatay mo. Tapos sasabihin nun, itanong mo sa nanay mo. Ano po ba talaga? Bakit ganun nga ang mga tatay? Laging itanong daw sa nanay, tapos kapag itatanong sa nanay, itanong naman daw sa tatay. Kaya naman ang insiste sa kanya, walang nangyayari. Silent meaning kasi nun ay walang pumapayag. Nay, nakakahiya naman kay Doc. Pangungonsensya niya sa ina. Ano bang sinabi ko, Jeremiah? Itanong kay tatay. Nanlalaki ang mga mata nitong nagsalita. Abay lakad! Mabuti na lang, sa huli ay pumayag din naman ang mga magulang niya. Ang hirap lang kumbinsihin minsan. Iyon ang naging simula ng paminsan-minsang pagbisita ni July Chua sa kanilang munting tahanan. At ngayon ay araw ng linggo, nasa bahay na naman ng doktor. Dok, wala kang gagawin ngayon? Pasubaling tanong ni Maya. Ang ganda kasi ng upo nito sa upuang kawayan sa maliit nilang sala. Kinakausap nito si Esther na nagpapabulalang naman ng laway. Baka lang kasi may nakalimutan kang gawin pa, tapos pumunta ka na rito. Saglit na tumulala ang binata bago umiling. Wala naman, pahinga namin ngayon dahil bukas ay lilipat na naman kami ng bayan. Sa buwak na yata, nagliliwaliw lang yung mga kasamahan ko. Ganun ba? Wala na siyang maitanong. Yup, ikaw, wala ka bang balak na mamasyal? Umiling si Maya. Wala, maraming gagawin eh. Umalis lang naman siya sa palayan dahil dumating ito. Hindi lang niya masabi. Makikialam kasi ito kapag nalaman, tulad na lang nung isang linggo, nakialam sa pag-aani ng mangga. Tuloy ay puro mansyang damit nito. Oo nga pala. Naalala niya. Nasaan yung mag-asawang nurse at doktor na bumisita sa inyo? Sino? Sina Kadim at Leona? Oo,
Mga kaibigan mo? Nabanggit na rin kasi ng binata sa kanya dati, kaya medyo familiar sa kanya. Namamasyal yata. Bakit hindi mo sinamahan? Umiling ito. Hayaan mo sila. Malalaki ng mga yun. Saka, sasabihin lang na storbo ko sa date nila. Ang epal ng Leona na yun eh. Natawa siya dahil sa pagkakasabi nito na parang nagsusumbong. Close na close kayo? Sa bagay naman kayong mayayaman. Kayo lang din naman na magkakaibigan. Pabiro itong humawak sa dibdib. Grabe talaga yung bunganga mo, no? Kapag naman pinakasalan mo ko, magiging friend ka na rin sa mga mayayaman. Inismira niya ito pero sa loob-loob ay lumalagabog na ang puso niya. Iyo sa'yo, Chua. Ayoko sa incheck, no? Sinasako pang hindi dapat sa kanila. Simula kasi nang marinig nito ang chismis mula kay Kapitana na gusto niya magkaroon ng boyfriend o asawa, ay ginagawa na nitong inside joke iyon. Buti na lang at hindi naririnig ng mga magulang niya. Wow, may hugot masunurin. Nakangisi na ito at alam niya na ang kasunod ay walang katapusang pangaasar ni July. Kung sasakupin man kita, sisiguraduhin kong hindi ka na magsisisi. Pangit mo ka, Banding. Sineseryoso, Chua? Mas lumaki ang ngisi nito. Ibinaba sa crib si Esther. Tumayo at dahan-dahang lumapit sa kinaroroonan niya. Nakasandal siya sa pinto ng kanyang silid. Talaga? Anong ginagawa mo? Bumalik ka ron, Chua. Napapaatras na rin tuloy siya dahil sa kaba. Isa. Pero hindi ito tumigil. Dalawa. July! Hiyaw ni Maya. Ang kapatid tuloy niyang walang kamalay-malay ay napapatingin na sa kanila. Parang baliw to. July, Chua, hindi nakakatuwa Paiyak na sana siya nang bigla itong humalakhak. Sinimangutan niya ito, iniwan at nagtungo sa kusina. Sumunod ang tumatawa pa rin si July. Have you seen your face? Anito, nakahawak pa sa tiyan. Inirap pa ni Maya ang binata. Hindi nakakatuwa ang ganong biro, July. Saka lamang ito tumigil sa kakatawa at mataman siyang pinagmasdan. Mukhang nahimasmasa na. Oh, sorry Mia. I didn't know na na-offend kita sa joke ko. Huwag mo nang uulitin. Baka bigla kang habulin ni tatay ng itak. Hey! Lumapit na ito ng tuluyan at hinawakan ang magkabila niyang balikat. It's just a joke, Mia. Grabe ka naman mag-isip sa akin. Kung talagang gagawa ko rito ng katawa-tawa, hindi mangyayari yun. Hindi siya umimik. Nagsimula siyang mag-asikaso para sa pananghalian. Baka maagang dumating ang mga magulang niya galing sa bukid. Kasama ng mga ito sina Tiago at Sam. Nasa galaan naman si Genesis. Hindi Mia ang pangalan ko, Chua. Imbento ka na naman. Napapansin kasi niya na Mia ang lagi ng tawag sa kanya ni July, bukod sa apelido niya kapag nang-aasar. Maya Jerry Maya. Marunong ka pa sa gusto kong itawag sa'yo. Ako nga, tinatawag mong Chua eh. Anito, hindi naman ako umaangal Pailalim niya itong tiningnan matapos niyang kumuha ng gulay na nakastock sa basket. Apelido mo yun eh. Nagsimula itong kumuha ng mga ingredients nang makita ang gulay na ginagayat na niya. Masyado kasing formal, kinikilabutan ako. Aswang na ako ngayon. Ikaw ang may sabi niyan, hindi ako. Ngisin ito. Adobong sitaw? Nagsimula na itong maghiwa ng sahog. At talagang feel at home ka na Puna niya rito. Angas mo tol. Bro, dapat lang naman. Dito na ako titira sa susunod eh. Hindi niya napigilang hampasin ito ng isang pirasong sitaw. Aray Mia Bakit naman dito ka titira, Aber? You want our own house? Kalukuhan mo talaga, Dr. July Chua. Itiko mo yung bibig mo at kung ano-ano ng masamang elemento ang lumalabas. Halakhak lamang ulit ang isinagot nito. Natapos din sa wakas ang medical mission ng mga grupo ni na July na inabot din ng 1 buwan mahigit. Pero ewan ba niya at nagpaiwan ng binata.
Nag-assume tuloy si Maya na dahil yun sa kanya. Mas lalo kasi silang nagkapalagayan ng loob at nakakatakot man ay nahuhulog na siya. Wala kang trabaho sa Maynila? Tanong ni Maya kay July nang magawi na naman ito sa bukid. At heto, kasama niya sa manukan. Pag ito, reject ba? At as usual, inililiko na naman ito ang topic. Sa tuwing magtatanong siya ay hindi ito sasagot, kundi man ay magtatanong din ng mga walang kwentang bagay. Hindi, dito sa small size yan. Nakikialam kasi eh. Ginusuan siya nito. Kaya nga nagtatanong para matuto, di ba? At as usual, nadadala siya. Hanggang sa mauwi na lang sa asaran at makalimutan na niyang tanong. Kinabukasan naman ay hindi nagawi sa kanila. Lumabas siya sa kanto at bibili ng kulang na ingredients sa lulutuing nilagang baboy. Pauwi na lang siya na makasulubong si Kapitana. Nakamotor ito, pero talagang hinintuan pa siya. Wala akong oras sa chismis, Kapitana. Bungad niya. Hindi naman ito nakinig at agad na dumakdak. Balita ko, naliligaw na sa'yo si Doc Chua. Sang pusali mo naman narinig yan, Kap. Tumawa ito. Makakaligtas ba naman yan sa mga CCTV natin sa kanto? Ang CCTV sa kanto na sinasabi nito ay ang mga marites na umagang-umaga pa lang ay nagchichismisa na. Oh, totoo nga? Niligawan ka na? Naku ka, talagang bata ka. Nakadali ka ng ginto ano. Talagang tinupad mo yung mataas mong pangarap. Oh, paano ngayon yan? Lalawak na ng husto ang bukirin nyo. O baka naman ibibenta at sa syudad na kayo maninirahan ng buong pamilya mo. Minsan kahit tropa sila nitong kapitan ng kanilang barangay, nakakapikon din ang bunganga nito. Mas advance pa ang utak kesa sa kanya. Bagay nga sa inyong maging kapitan. May puot na aniya. Lumaki ang ngiti nito. Oo naman, ang galing ko ba namang makisama sa mga tao eh. Oo, saka ang galing yung gumawa ng kwento. Kaya hindi natatanggal yung mga CCTV sa kanto eh. Kahit na ipinagbawal nyo na. Eh kayo ba naman ang pasimuno? Aba, Maya ha, nagbibiro lang naman ako. Tinalikuran niya ito. Bahala kayo dyan. Sa barangay talaga, hindi mo masabi kung totoong concern ang mga nakakausap mo o naghahanap lang ng balita para imarites. Ang yabang-yabang naman kasi niya noon. Kung alam lang niya na magiging ganoon ang mangyayari, para tuloy siyang kinukutya ng mga kabarangay. Pagdating niya sa bahay, ay inasikaso na lamang niya ang lulutuin sa kadinalhan ang mga magulang sa bukid. Masama pa rin ang timpla niya dahil sa mga chismis ni Kapitana. Bakit mo sangot ka, Maya? Para ka tuloy bibe. Napairap sa hangin si Maya. Nanay, nakakainis kasi si Kapitana. At bakit naman, Aber? Ibinaba niya ang basket na dala at inilabas ang mga plato at pagkain. Sa bukid na sila magsasalo-salo para sa pananghalian. Nakita ko sa labasan. Sabi ba naman, si Doc Chua na daw ang hinahanap kong sagot sa pantasya kong mayaman na mag-aahon sa atin sa hirap. Nakakainis ba naman? Ay, di ba yun naman talaga ang gusto mo? Napasimangot siya. Pati ang nanay niya ay ganoon na rin ang iniisip tungkol sa kanya. Nanay, hindi nga po. Noon lang yon nung wala pa ako sa tamang wisyo, no? Kaya naman nating umangat na tayo lang, hindi kakapit sa mayaman. Napaka-arte mo. Patunayan mo na lang yung sinasabi mo. Huwag mo silang isipin. Bahala silang mamuti ang mata sa kakachismis sa buhay na may buhay. Hindi naman sila yayaman dyan. Natawa si Maya. Paano pala kung nakakayaman ng pagchichismis, no, Nay? Aba, ay di magchichismis na rin lang ako. Sus! Nagtatawanan silang nananghalian ng araw na yon. Gusto niya si July. Pero hindi naman niya iniisip na kung gusto rin siya nito, ay gagawin niya itong palabigasan. Kaya niyang tumayo sa sariling mga paa nang hindi aasa sa lalaki. Ano? True ba yan, te? Nakangawing usisa ni Maya sa kaibigang si Mary Joy. Kausap niya ito sa phone. Naka-video call silang dalawa. Umirap ito. Nagpipindot sa computer at pasulyap-sulyap lamang sa phone kung nasaan siya.
Oo nga, Maya. May inaasikasong business dyan, kaya raw nagpaiwan sa grupo ng mga doktor at nurses. Duda siya noong una, kaya hindi siya naniniwala. San mo namang chismosa narinig yan? Baka fake news yan ha? Sasakaling kita dyan. Ay te, ano ka? Kaunting pagtatanong mo lang dito tungkol sa mga mayayaman sa lipunan. Alam kahit ng bata ang sagot. Mag-e-expand yata ng pharmacy riyan sa Santa Cruz at Boac. Napipilan si Maya. Napatanaw sa malayo para mag-emote. Nakakaloka. Umasa nga yata siya sa walang katuturang chismis. Ang nangaasar na tawa ni Mary Joy ang nagpabalik sa kanya sa screen. Umasa ka na. Dahil sa'yo kaya hindi umuwi pabalik dito sa Maynila si Doc ano? Hindi ah. Tanggi niya. Malay ko naman sa kanya. Ay sus! Ako pa bang paglilihiman mo, Maya? Halos magkadugtong na mga bituka natin eh. Tuluyan na siya nitong hinarap at iniwan ng trabaho. Lagi dyan sa inyo, di ba? Oo. Mahinang sagot niya. Hindi naman siya naglilihim sa kaibigan. Bakit hindi mo itanong sa kanya kung bakit pabalik-balik sa inyo kung wala namang ibang dahilan? Saan ako wala nang balak sa iyo? Sa Santa Cruz siya tumutuloy. O hindi kaya naman ay sa Buak, di ba? Bakit magtitiis siya sa maliit nating barangay kung... Tama ka ng bakla ka. Lalo lang kung ano-anong pumapasok sa utak ko eh. Bakla ka ng taon. Nakangusong aniya. Masakit sa puso kapag bokya naman ang atake. Di ikaw nang kumilos? Tawa nito. Ikaw nang manligaw. Pikutin mo. Ganon. Malandi ka dyan. Di lalo ko naging talk of the town, no? Angil niya sa kaibigan na tinawanan lang naman siya. Ano naman? Mahalaga, yayaman ka. Yak! Bahala ka nga dyan. Nagbiruan pa sila bago naging seryoso ang usapan. Pero totoo ba? Ang alin? Tanong ni Maya. Pero true nga ba? Love na love mo na si Doc? So bagay naman, sino bang aayaw kay Doc Chua? Diyos ko girl, kahit sa picture ko palang nakikita, yamines na eh. Ano pa kaya sa personal no? Buti hindi ka hinimatay. Mahina siyang humagikik. Kalokohan mo, Mary. Above average lang naman ang kapugian. Naputi lang talaga. Sobrang kinis ng balat, sakang tangos ng ilong, at super attractive ng hazel na mga mata. Saka yung medyo makapal niyang labi, parang sobrang lambot. Ang sarap hali. Ay Diyos ko, ano ba tong iniisip ko? Malakas na halakhak ang isinagot ni Mary. Ano, Maya? Masarap ano? Hindi ko narinig ng maayos eh. Hiyang-hiya siya, lalo na nang lumakas ang tawa ng kaibigan at mas tinukso siya. Namumula ka girl. Mabuti na lang naka-earpods ako. Diyos ko day, maiiskandalo mga ka-workmates ko rito sa pantasya mo. Ikaw kasi, sulsul ka. Ingos niya. Pero totoo naman kasi. Ha? Ang alin? Naguluhan tuloy ito. Nakisable lips siya. Sabi niya kahit naramdam ang pamumula ng muka. Parang inaapuyan na ang mga pisngi niya sa sobrang init. Saka, tama na Jeremiah. Tawa siya dahil pati ito ay namumula na ang pisngi. Pero seryosong usapan. Maya, tanungin mo para hindi ka naman nakangalang dyan na umaasa. Agoy, para naman akong naghahabol eh. Di naging totoo yung sinasabi nila na hindi ko napakakawalan dahil mayaman. At least nalaman mo ang totoong pakay niya. Hindi yung nagpapalipas lang dyan ng oras. Dahan-dahang tumango si Maya. Itatry ko, pero hindi ako sure kung magagawa ko ba. Nakakahiya naman dun sa tao. Baka nga naman wala lang talagang ibang kakilala rito. Ako lang. Kaya syempre, dito maglalagi kung hindi busy. Hindi yun. Friends kaya sila nung sa Victor's Diner, sa Kapinedo dyan sa kabilang barangay. Tinitigan niya ito. Bakit ang dami mong alam kay Dr. July? Mabilis na ang research ngayon girl no? Alam mo naman tayo, isang click lang at stalk, alam na ang lahat. Ay nako, dyan ka na muna, magtrabaho ka na. Magluluto muna ako ng pagkain namin. Dok, bakit ka nga ba nagagawi rito at hindi sa negosyo na binubuksan niyo sa bayan?
Pasimpleng tanong ni Maya kay July, nang isang Huwebes ng hapon ay magawin na naman ito. Sumunod pa talaga sa kanya sa pagpapakain ng mga manok at pato. Masyadong hassle ang pagpabalik-balik mo rito sa kasabayan niyan. Hindi ito umimik, kaya tumigil siya sa paghahagis ng pagkain. At tiningnan ng binatang, nakatingin na rin pala sa kanya. Ano, nga? Alangang anito. Ano, speechless? Sa ganda ko ba? Naku, hindi ka pa nasanay. Ako lang to, Dok. Pagyayabang niya, para maibsan kahit kaunti ang unti-unting umuusbong na awkwardness sa pagitan nilang dalawa. Mahina itong tumawa. Ganda nga. Ha? Natamemeng tugon niya. Sabi ko, maganda ka nga. Alam ko naman yun nung una pa lang. Ang ganda mo, Mia. Pwede ba ako manligaw? Nasamid si Maya dahil sa biglaan itong tanong. Hindi agad siya nakaimik dahil sa pagkabigla. Mia. Ibinaba nito ang balde ng pagkain ng mga manok at dahan-dahang lumapit sa kanya. Pero instinct niya na humakbang palayo, kaya huminto rin si July. Is that a joke, Dr. Chua? Idinaan niya sa tawa ang kaba. Nakakatawa yung joke mo, ah. Tumawa siya, lalo tuloy naging awkward. No, it's not Mia. Hindi nga Mia. Maya nga, July. Ang kulit. Bumungisngis ito at bakit parang kinikiliti ang puso niya sa malalim nitong boses sa pagtawa. That's my endearment to you. Bakit may ganon? Ano ba tayo? Hindi nga tayo friends eh. Ikaw lang ang laging nasulpot din sa amin. Marahang umiling si July. Natatawa pero pilit na sinusupil. Napapasunod ang tingin ni Maya sa labi nitong mayat mayang binabasa gamit ang dila. Kahit anong iwas niya ay bumabalik ang mga mata niya roon. I'm sorry. Hindi ko nilinaw sa iyo agad ang intensyon ko sa paglapit sa iyo at sa inyo ng pamilya mo, Jeremiah. Malumanay ang boses nito. Pero sana, kahit huli na, matanggap mong sasabihin ko. Ano ba yan? Hindi siya sanay sa pagiging seryoso nito. Lagi ba namang para silang mga baliw kapag magkasama at nag-uusap? Can I court you, Jeremiah? No, I will court you, whether you like it or not. He declared firmly. Sinasabi ko lang para aware ka. Ha? Liligawan kita. Tinalikuran niya ito. Napahawak pa siya sa dibdib dahil parang tatalo na ang puso niya sa sobrang kaba. Teka, saglit lang. Mahina itong tumawa. Bakit? Kinikilig ka? Buwisit ka? Bakit bigla-bigla ka namang dumidigan ng ganyan? Nakakabigla. Nang makolekta ang sarili, ay muli niyang hinarap si July na matamang naghihintay. Ayoko. Nanlaki ang mga mata ng binata dahil sa pagkabigla. What? Ayoko. Wait, saglit, Mia. Tumalikod ito at humawak din sa dibdib. Nagtataas baba pa ang magkabilang balikat. Ginagaya siya ng loko. Natawa siya. Anong arte yan? Ilang saglit ay humarap din ito. Anong ibig mong sabihin na ayaw mo? Mia, hindi ka ba nanghihinayang sa kagwapuhan kong to? Aba, sayang to ah. Saka, matutupad ang pangarap mong makapangasawa ng mayaman. Doon tuluyang natigilan si Maya. Umiwas siya ng tingin. Mia, sorry. It was supposedly a joke. Hindi ko sinasadya pero naging inside joke naman natin yun kaya... Kahit anong dahilan ay hindi siya pumayag. Dahil baka pinaglalaroan lang siya nito. Lalo na at alam nito ang pantasya niya. Tapos ginawa pang inside joke. Sorry, pero hindi. Hindi muna. Ayoko. Nakakaunawang tumango si July. Nauunawaan ko, Mia. Pero hindi mo ko mapipigilan na manligaw. Gusto kita, Jeremiah. Gustong gusto ko. To the point na hindi na kita pakakawalan. Ikaw ang bahala. Pero hindi kita mabibigyan ng sagot tungkol dyan.
I understand. Siguro hindi naman masama na umamin din kahit na hindi niya ito binibigyan ng chance. Baka umalis na lang ito bigla nang hindi nalalaman ang nararamdaman niya. Sayang naman. Inaamin ko, gusto rin kita, July. Nahihiyang aniya, lalo na daw makita ang biglang pagliwanag ng mukha nito. Pero hindi magbabago ang desisyon ko, kaya huwag kang magsaya dyan. Hindi pa ako handa. Sorry. Saka, alam mo naman yung issue tungkol sa akin dito sa barangay namin eh. Nakayukong sambit niya sa mahinahong tono. Nakakahiya. Walang nakakahiya ron, Mia. Anong magagawa nila kung ganun ang pananaw mo sa buhay? Saka, may laban ka naman dahil nag-aral ka. Saka kung talaga namang nagmamahalan ng dalawang tao, anong pakialam nila? Mahabang paliwanag ni July. So? Inismiran niya ito. Alam na niya ang patutunguhan kung sakaling makinig siya. Tama na, marupok ako. Sa wakas ay nawala na ang tensyon sa pagitan nila. Naging kwela at asaran na naman. Okay, let's finish this at baka mapagalitan tayo ni nanay at tatay. Ko. Yes, nanay at tatay mo. Natatawa pang dugtong nito. Ayaw mag-share? May sarili kang magulang. Bakit hindi ka umuwi at baka hinahanap ka na? Tumigil ito saglit. Oo nga pala. Before I forgot, Mia, luluwas ako at may aasikasuhin. May mga papers akong kailangan kunin. Patagilid niyon itong tiningnan. Nakaramdam siya ng konting takot sa pag-alis nito, pero sino ba siya para pigilan ng binata? Gayong hindi nga niya mapagbigyan. Okay, kailan naman yan? Tomorrow. Okay, ingat ka. Pabiro nitong sinilip ang kanyang muka. Kasalukuyan na sila naglalakad pa uwi sa bahay. Nagtatampo ka? Ha? Bakit naman ako magtatampo? Itinaas nito ang dalawang kamay sa ere, tapos ay pasimpleng ibinaba ang kaliwa sa kanyang balikat. Siniko niya ito. Kamay mo. Hindi naman ito inalis iyon. Don't worry, babalik naman ako agad pagkatapos. Baka nga dala ko ng mga magulang ko para mamanhikan na kami agad. Sira yata ang ulo mo eh. Naghahalakhakan silang pumasok sa bahay. Nagluluto ang kanyang ina ng hapunan. Inaya pa nga si July na raon kumain, pero hindi na pinaunlakan ng binata. Dahil gabi na nga naman. Inahatid na lang niya ito sa labasan kung nasaan ang nirentahang sasakyan. Isa iyong itim na SUV. Babalik ako, Mia. Anito bago sumakay sa sasakyan. Sana. I know this request of mine is a little bit absurd. Can you wait for me? Bakit? I don't know. Gusto ko lang siguro ng assurance na kahit wala namang tayo, may babalikan ako. Dahan-dahan siyang tumango. Sige, kahit hindi mo naman sabihin. Maghihintay ako. Malambing siya nitong ginitian. Kumikinang sa hindi maipaliwanag na katuwaan ang mga mata nito. Salamat. I promise. Babalik ako, Mia. Babalikan kita. At sana sa pagbalik ko, matanggap ko ng pagpayag mo. Tingnan natin. Natatawang sambit niya at hindi na nahiyang magsabi ng nais na mangyari sa oras na yon. Pwedeng payakap? July chuckled and opened his arms for a hug. Oo naman. Hindi na nakapunta pa ulit si July kinaumagahan tulad ng sinabi nito bago umalis. May emergency raw kasi sa isa nitong negosyo, kaya naman nagpasundo na lang ng chopper at umaga pa lang ay umalis na. Isang linggo na mula nang umalis ito at walang palya ang kanilang text at tawag. Maging sa chats at video calls tulad ngayon. Nasa ospital ka ngayon? Nakasuot kasi ito ng coat na pang doktor. Baka naman wala ka nang ginawa kundi asarin na naman si Nurse Leona at Doc Villegas. Nasa office ako. Oo. Anito. Wala naman dito yung mag-asawa na yun. Lagi na lang wala. Kaya sa akin napupunta yung mga pasyenteng iniwan nila. Lagi rin kasi nitong kaasaran si Nurse Leona na billionaire din at nadadamay si Dr. Villegas. Kumusta naman yung inaasikaso mo?
Yes. Medyo mahirap kumuha ng mga papers na kailangan para sa branch dyan. Pero pag natapos to, babalik din ako agad dyan. Huwag mo naman ako masyadong mamiss, Mia. Baka kahit hindi pa tapos ang kailangan ko rito ay bumalik na ako dyan. Epal mo. Ingos niya. 1 buwan silang ganoon hanggang sa mawalan sila ng koneksyon. Hindi naman nawalan totally. Kapag tatawag siya o magte-text, ay saglit lang nitong masasagot at busy raw. Hindi naman siya naghahanap ng atensyon dahil siya man ay nagiging busy na rin. She got a job at a small private construction company in Buena Vista. Naka-boarding house siya dahil malayo. Habang naglalakad pa uwi, ay tinawagan niya ulit si July. Hello, Mia. Sorry, got busy. Hindi ako nakatawag kaninang umaga. So, how was your work? Nakakapagod, pero worth it dahil may work na rin ako sa wakas. Tuwang-tuwang Aniya. Ikaw, Sorry, Mia. I have to go. Lihim siyang bumuntong hininga. Sige. Ganun lang, hanggang sa unti-unti, nawala na. Nawala na lang bigla. Napagod ba o nawala na talaga ng oras? Hindi niya alam. Pagak siyang natawa na makita ang history ng last calls nila ni July, pati ang kanilang mga text at chats. Baliw ka, Mia. Ang bilis mo mahulog at maniwala. Bulong niya sa sarili habang nakahiga sa kama sa boarding house na inuupahan niya. No. Busy lang yon. Maghihintay pa rin ako. Tumatakbo na rin ang 2 branches ng pharmacy ni July. Kaya baka may ibang bagay itong inaasikaso. Siguro nasa volunteered works na naman, tapos walang signal. Oo, ganun nga. Aniya sa sarili. Hating gabi na makatanggap siya ng tawag. Hello, July? Bigla siyang nakaramdam ng excitement. July, ikaw yan? She heard a low chuckle on the other line. Hello? Hello? International call, pero alam niyang si July iyon. Hi, you miss me that much? Napatili na siya sa sobrang saya. Mabuti na lamang at wala ang mga kasama niya sa kwarto. Gumimik yata. Isinasama nga siya, kaso ayaw niya. Bakit international call? Agad na usisa ni Maya. Nasa ibang bansa ka? Yeah. Baka sa boses ni July ang pagod. Sorry, hindi agad ako nakatawag. May sakit si Dad, kaya naman ako nag-handle ngayon ng mga business. Nasa France ako ngayon. Do you want any pasalubong? Sorry to hear that. Mahinang Aniya. Namiss ko ang boses mo. Kailan ka babalik? Hindi ko pa alam eh. Oh, hindi na itago ni Maya ang pagiging dismayado ng boses. Okay. That after that call, wala na namang paramdam si July Chua. Ang balita na naman niya mula kay Mary ay nakauwi na ito galing sa ibang bansa. Hindi na naman nagpaparamdam? Eksaheradang hiyaw ni Mary mula sa kabilang linya. Grabe naman yung maliligaw mo kung ganon. Red flag, paasa. Grabe ka naman, baka busy lang talaga. Sabi naman niya maghintay ako. Saka, nangako naman siya na babalikan niya ako eh. Aniya kahit hindi na rin siya sigurado kung magiging totoo pa ang pangako na yun ng binata. Di mo sure, girl? Napakanega mo naman. Palibhasa, wala kang jowa. Pambubus ka niya sa kaibigan na agad gumanti. Ay wow, nagsalita ang umaasa. Nauwi lang sa asara ng usapan nila hanggang sa magpaalam na ito dahil tapos na ang break. Siya naman ay ganoon din. Lumipas pa ang 3 buwan. Sobrang bilis na halos hindi na niya namalayan. Uuwi siya ngayon sa barangay Mabuhay dahil long weekend. Wala siyang trabaho. 1.5 oras lang ay nakarating siya sa bahay. Nay! Hiyaw niya dahil ito ang nabungaran niya. Kumusta po? Nagulat pa ito na makita siya. Oh, wala kang trabaho, Maya? Kumain ka na ba? Abat bakit pumayat ka? Hindi ka na yata kumakain sa trabaho mo eh. Kumakain naman po, kaya lang minsan nakakatamad talaga dahil walang kasabay. Saka nakakatamad magluto. Saad niya habang papasok ng bahay
Kasunod ang ina. Si tatay, Nay? Nasa bukid. Saan pa ba? Yung mga kapatid mo naman nasa eskwela. Si Esther, hiniram ng mga tita. Kadarating lang galing sa Laguna. Gusto raw isamang mamasyal. Dapat nga kasama rin kami. Kaso, sinong maiiwan dito sa bahay? Pauwi naman po ako. Sana nagsabi kayo para nakasama kayo. Aniya, hindi na kasi makalabas man lang para mamasyal ang mga magulang niya. Nakatutok ang mga ito sa unti-unti nilang lumalaking negosyo. Pwede pa po kayong sumunod, Nay. Tawagin mo na si tatay. Ako nang bahala rito. Ay nako, hindi na. Pagod ka rin naman sa trabaho mo. Hayaan mo na at marami pa namang oras. Kayo po ang bahala. Pagtatapos niya, hindi naman ito mapipilit. Sige po, magpapahinga lang ako sa kwarto ko. Ngunit ang pahingang hinahangad niya ay hindi rin nangyari. Nakatanggap siya ng tawag mula kay Mary nang gagalaiti ito. Ha? Hindi kita maintindihan, Mary Joy. Dahan-dahan nga. Naiinis na turan niya dahil talagang para itong nag-rap. Peste, pinaasa ka nga lang talaga, Maya. Gwapo nga, red flag naman. Ano ba yan? Yung hinihintay mo. Sigaw na nito. Nailayo pa niya ang phone mula sa tenga. Ano nga, Mary Joy? Gigil na gigil ito sa kabilang linya. Yung walang yang doktor na hinihintay mo, ikakasal na sa iba. Hindi ka ba nagbabasa sa social media? Paasang hinayupak. Ay, intimate lang pala kaya halos hindi ibalita. Pero nalik din naman. Ano? Ano ba yung chika mo ngayon, Mary Joy? Ano, hindi interesting. Para siyang nawala ng lakas. Nabibingi siya. Hindi sa pagsigaw ng kaibigan, kundi sa mga narinig mula rito. Nagbibiro ka lang? Bakit naman ako magbibiro sa mga ganyang bagay, Maya? Alam kong lagi tayo nag-aasara na walang jowa. Pero yung ganyang balita, hindi pa nga asar yan. Nakakagigil. Pinaghintay ka ng matagal tapos ikakasal lang sa iba? Mariin siyang pumikit. Ang luha ay agad na nagtakasan sa kanyang mga mata. Pilit na iniipit ang hikbi. Mary, pwede mo ba akong samahan sa kanya? Ay, nabaliw na. Ngit-ngit na ngit-ngit talaga ang kaibigan. Luluwas ka? Sana. Gusto ko lang malaman ng totoo. Gusto kong itanong mismo sa kanyang dahilan. Nabuang kang babae ka. Hindi ka lumuluwas dito para maghanap ng trabaho. O kaya ay mamasyal man lang. Tapos para lang dyan, sa lalaking maluloko na yan luluwas ka? Hindi siya napigilan ni Mary na lumuwas. Nagsabi siya sa mga magulang na bibisita lang siya kay Mary at pumayag naman ang mga ito. Walang tanong. Hindi pumasok si Mary para samahan siya. Hinintay siya nito sa apartment ito. Gaga ka! Gaga ka talaga! Pagpasok pala niya ay kinaltukan na siya nito agad. Ano pa bang dahilan at magtatanong ka pa sa lalaking yon? Di ba nga nabanggit mo na, lagi ka nung inaasar tungkol sa ambisyon mong makapangasawa ng mayaman? Baka pinaasa ka lang. Ang mahalaga, maitanong ko sa kanya. Ay nako ka talaga. Kailangan pa nating magpa-appointment sa mga tsuwa bago makausap ang mga yon. Ako nang bahala, magpahinga ka muna. Nang makakuha ng appointment ay hindi naman niya nakausap si July dahil sobrang busy daw sa dami ng trabaho. Sa halip, ang fiancé raw nito ang harap sa kanya. Mataas ang kilay nito, minamata siya. So, who are you? Tiningnan siya nito mula ulo hanggang paa. Probinsyana. Anong kailangan mo sa fiancé ko? Opo, probinsyana. Sagot niya. Bakit naman niya ikakahiya kung saan siya nanggaling? Gusto ko lang po sana makausap si Julie Chua. May ikaklaro lang. Anong karapatan mong kausapin siya? Saka please lang, hindi kayo magka-level. Kaya wala kang karapatan na tawagin siya sa pangalan niya. Magkaibigan kami sa probinsya noon at okay lang naman sa kanya na tawagin ko siya sa pangalan niya. Nandito lang din naman ako para may itanong. Totoo ba na ikakasal na siya? Yes, kaya nga ako nandito para bisitahin ang fiancé ko. Naaalala ko. Baka naman pinangakuan ka sa probinsya at ngayon kinukuha mo na. Magkano?
Name your price. Para siyang dinudurog at tinatapakan ng buong pagkatao dahil sa mga sinasabi nito. Hindi niya ito kilala at hindi niya alam ang pangalan, pero kung durugin siya, sagad na sagad hanggang buto. Hindi yan ang sadya ko rito, miss. Really? Pakipot ka pa? Magkano nga at nang maglaho ka na sa harapan ko at hindi na magpakita pa sa pakakasalan ko? Bilis na! Iiling-iling siyang humakbang paatras. Isa iyon sa mga dahilan bakit ayaw niyang manatili sa syudad. Noon, wala yung basihan. Pero ngayon pa talaga niya naranasan. Oh, aalis ka na? Kunin mo muna tong bayad sa'yo. Baka bumalik ka pa eh. Hindi ka na mahaharap ni July. Sayang naman to. Sa sobrang sama ng loob niya, ay umuwi siya ng probinsya na luhaan at durog ang puso. Walang tanong na sinalubong siya ng mga magulang. Umiiyak siya pero hinayaan siya ng mga ito. Ipinangako niya sa sarili na hindi tatanggapin si July Chua kung sakaling maligaw ito sa kanila na sobrang imposible. Pero ilang araw pa lang ang nakakaraan ay nakita na lamang niya ang sariling nakikipagtitigan sa binata sa harap ng bahay nila. Anong ginagawa mo rito? Malamig na tanong niya. Mabuti na lang at wala ang kanyang ama. Galit na galit pa naman ito nang malaman ang dahilan ng paggawa niya noong nakaraan. Umalis ka na. Nakakahiya naman sa fiancé mo. Baka sabihin na naman na naghahabol ako at babayaran niya para layuan ka. Mia, let me explain. Lumapit pa ito sa kanya pero siya ang lumayo. Ano pa bang ipapaliwanag mo? Wala namang tayo. Wala ka namang babaeng iiwan at pinangakuan dito. Kaya libreng-libre ka maghanap ng babagi sa iyong babae sa syudad at pakakasalan. Yung papantay sa estado mo sa buhay. Umiling ito. Lumapit na naman. Jeremiah, walang katotohanan lahat ng sinabi ng babaeng yun. Maniwala ka. Hindi nga kami close. Napaismid si Maya. Hindi close? Pero kayang harangin ang mga appointments mo at magdesisyon para sa iyo? Doong nakaraan pa gusto na sana niyang bumalik sa Buena Vista para bumalik sa trabaho. Tinamad lang siya. Dapat pala ay itinuloy na niya. Wala akong alam sa appointment na sinasabi mo. Wala rin siyang karapatan na harangin at pakialaman ang lahat sa trabaho ko. Sa lahat ng sinabi niya, walang katotohanan doon. Please, maniwala ka naman sa akin oh. May totoo rin naman sa sinabi ng fiancé mo. Agad na kumunot ang noo nito. Hindi ko nga fiancé yun. Saka ano ba yung totoo na sinasabi niya? Na probinsyana ako at hindi bagay sa Maynila. Baliw. Anito, pagakpang natawa. Huwag kang magpapapaniwala sa babaeng yun. Baliw ang pamilya nun. Kung hindi mo naman pala pakakasalan ng babaeng yon, sino siya? Kung makaasta, akala mo hawak ka sa leeg. Wala naman siyang karapatan na magalit dahil wala siyang pinanghahawakan sa binata. Maliban sa pangako nitong babalikan siya na walang kasiguruhan. That family is just so obsessed with our wealth. Akala yata kung may announce nila sa public na engaged na kaming dalawa, hindi na ako makakaayaw. Hindi nila alam, may babae akong pinangakuan na babalikan. Hindi siya umimik, kaya nagpatuloy ito sa pagpapaliwanag. Hindi pinagtuunan ng pansin ng parents ko dahil wala namang katotohanan at wala namang patutunguhan. Isa pa, hindi na sila nakikialam sa mga desisyon ko. Kaya, walang katotohanan ang lahat ng nalaman mo. That's it? Tanong niya na parang nauubusan ng oras. Umalis ka na kung wala ka ng ibang sasabihin. Meron pa. Mahinang anito. Humalukip-kip si Maya habang hinihintay ang sasabihin pa nito. Can we start all over again? Napipilan si Maya. Hindi agad nakasagot. Parang tumigil ang ikot ng mundo niya at ang tanging nakikita ay ang binatang nakatingin sa kanya. Umiling siya na ikinabagsak ng ngiti nito. Machichismis na naman ako na talagang tinutuo ko ang ambisyon ko. Ayoko maging pulutan ng mga chismosa rito sa barangay namin. Halos sumakit na nga ang tenga ko sa mga naririnig ko nang hindi ka bumalik eh. Tuluyan na itong nakalapit sa kanya.
hindi nagdalawang isip na hawakan ang kanyang dalawang palad at halos lumuhod na sa kanyang harapan. Kaya kong iwan ang lahat ng meron ako. Tanggapin mo lang ulit, Mia. Please. Nababaliw ka na. Hindi makapaniwalang sambit niya. Oo, mababaliw na ako kung hindi mo pa ako mapapatawad at hindi kakausapin tulad ng dati. Tulad lang ng dati, Mia. Ang sabihin ng binatang doktor na kayang iwan ang lahat ng karangyaan sa buhay, huwag lang siyang magduda. Nakakayanin na mamuhay ng payak basta kasama siya, ay isang napakalaking assurance na. Hindi na magiging katulad ng dati, July. Alam mo yan. Bakit? Nanghihinang tanong nito. Pero sige, hindi. Basta papatunayan ko na tunay ang intensyon ko sa'yo. Gusto kita. Gustong gusto, Jeremiah. Malalim nitong buntong hininga. Hindi na ako aalis ulit at luluwas para hindi ka mag-overthink. Dito na lang ako. Dito. Sa tabi mo. Napasinghap si Maya at nanlalaki ang matang na tampal ang bibig nito. Aray, what was that for? Kalokohan mo talaga no? Anong ikabubuhay mo rito? Wala. Hindi ka naman sanay sa buhay probinsya para gumanyan ka Kaarte mo. Napakahirap sa pag-aaral para maging doktor. Tapos iiwan mo lang? Para ano? Maghabol ng pato at manok dito? Sarkastiko ang ani Maya. Naglolokohan na lang tayo, Dok Chua. Umuwi ka na sa inyo. Nakauwi na nga. Mahinang banat nito. Manghanya itong tinitigan. Mariin siyang bumuntong hininga. Ano na lang ang sasabihin ng mga magulang mo kung ganyan ang desisyon mo? Wala. Malalakas pa naman sila. Kaya na nila yun. Pwede naman ako maging doktor dito, di ba? Hindi. Tinalikuran na ni Maya ang binata at naglakad papasok sa loob ng bahay. Pumasok ka. Humagikik si July. Kahit hindi mo sabihin, susunod naman ako. Maraming dahilan pero ang suma total, mahal niya ito at wala nang pakialam sa iba. Kaya naman pagkalipas ng 1 linggo, ay pinatawad niya rin. Ganoon siya karupok dito. Pag ako naging topic na naman sa chismisan dahil nakabingwit ng mayaman. Bulong-bulong ni Maya isang araw habang naglalakad sila palabas. Patungo sila sa pharmacy nito sa Buak. Gusto raw bisitahin at isasama siya. Tatadyakan talaga kita sa ngalangala. Pinagbuksan siya nito ng pinto sa passenger seat. Hindi iyon ang direrentahan nitong sasakyan. Sa'yo ba to? Nag-drive ka galing Maynila? Oo, tuturuan nga kitang mag-drive sa Kasitsago para kung iiwan ko rito, magagamit niya. At saan ka na naman pupunta? Akala ko ba hindi ka na aalis? Malakas itong humalakhak habang minamaniobra ang kotse. Nayaasikasuhin lang ko saglit sa kabila para maayos ng pagstay ko rito. Ay, wala na akong tiwala dyan. Isasama naman kita. Halakhak pa rin ito. Anong akala mo? Iiwan pa ulit kita? Gaayong pahirapan kang suyuin? Isasama na kita kahit saan ako magpunta. Duda talaga ako Ang tawa nito ay unti-unting napawi. Natahimik sila saglit, tapos ay saka na naman ito nagsalita sa mahinang boses. Noon, halos hindi ako humawak ng phone dahil tatawag at tatawag ako sa'yo. Tapos kapag narinig ko ng boses mo, sa sobrang pagkamiss ko, baka umuwi ako. Kawawa naman si Dad at Mom. Kaya, tinitiis ko na lang na huwag kang kausapin. Marahan siyang tumango. Nauunawaan na niya. Kahit naman siya kung ganon, ay pamilya pa rin ang uunahin. Oo na nga, niloloko lang kita dyan Ang haba na agad ng paliwanag mo. Mahina itong tumawa bago inabot ang kanyang palad. Hawak nito iyon habang nagmamaneho. Gusto ko kasing assured ka lagi. Dapat may paliwanag ako lagi. Dahil baka habulin ako ni tatay ng tabak. Tumpak ganun. Sa usapang pag-ibig, walang alam si Maya masunurin. Ang mindset niya simula bata, nag-aasawa siya ng mayaman para umahon sila sa hirap. Nung tumanda at makilala si July, nakakahiya pala yung ganon. I love you. Manahimik ka, Chua. Kunwaring singhal niya. Ngumisi ito. Walang I love you to.
Nakakasakit naman ang puso't damdamin, mahal ko. Ngayon, wala na siyang pakialam. Ang mahalaga, mahal nila ang isa't isa. Alam mo namang mahal din kita. Tingnan mo nga, pinatawad pa kita pagkatapos ng lahat. Natawa naman ito. Dapat sasabihin mo pa rin. Dami mo talagang alam. Pakasal na tayo next month. Ano? Seryoso ako. At talagang seryoso nga ito dahil namanhikan agad at sa sumunod na buwan ay pinakasalan talaga siya. Isang bagay na hindi niya pagsisisihan. Wala na siyang pakialam sa iisipin ng mga marites sa barangay. Inggit lang naman ng mga ito dahil hindi lang gwapo ang asawa niya, mayaman pa. Saka nga pala, hindi siya pumayag na bibitawan nito ang karangyaan para manirahan sa bukid. Aba, sayang din yun, no? Pero puwera biro, hindi niya ito hahatakin pababa kung pwede naman silang mas magtulungan para mas umangat. The end. Kung nagustuhan ninyo ang aming istorya, ay huwag kalimutan na mag-like at subscribe. Mag-iingat po tayong lahat. Salamat!